Mula nung ako'y nag-umpisang maglakad, tila may kumpas ang bawat hakbang. Natutong sumayaw sa sariling paraan, sa bawat tugtog na alam. Hindi naman sa ako'y nagmamayabang, kailan may hindi pa natanggihan. Mahusay magdala, tila napakagaan, sa hangin parang lumulutang. Maraming kapareha na sa akin at daan, pagkatapos ng tutok nalilimutan. Ngunit nang makita siya sa sayawang ito, naglambot ang tuhod at naturete na pati pa ako. Panaginip kita, mahal na prinsesa, minsan sana'y makapareha. Ibibigay ko pati puso ko para lamang makasama ka. Makapareha ka, mahal na prinsesa. Dahan-dahang nilapitan ng dilag na ito, at mapormang sineyaw sa gitna. Umikot ng umikot at nakakahilo, lahat ng tao'y tulala. Iisa ang kapareha sa buong magdamag, hindi ko siya mapagod at hindi matagtag. Hindi ko maiwanan at di rin mabitawan, tuloy-tuloy ang kapit hanggang sa mauwi na sa simbahan. Panaginip kita, mahal na prinsesa, minsan sana'y makapareha. Ibibigay ko pati puso ko para lamang makasama ka. Makapareha ka, mahal na prinsesa. Mula nung kami sa simbahan naglakad, magkasama na sa araw at gabi. May ilang mga supling na ngayoy nadagdag, na sumasayaw na rin sa tabi. Iiyak na si Papa.
Sa pagkakataong yaon, darating si Miguel, ang makapangyarihang bantay ng bansang Israel, at magkakaroon ng matinding kahirapan, hindi pa nangyayari kailanman. Ngunit maliligtas ang mga kababayan mong ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng Diyos. Mabubuhay ang marami sa mga namatay sa lahat ng panig ng daigdig. Ang iba'y sa buhay na walang hanggan, at ang iba'y sa kaparusahang walang hanggan. At yaong may pagkaunawa at umakay sa marami tungo sa kabutihan, ay magniningning na parang tala sa kalangitan magpakailanman. Ikaw lamang, Panginoon, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Ang biyayang kaloob mo ay kahangahangang tunay, nababatid na ika'y kasama ko oras-oras. Sa piling mo kailanmay, hindi ako matitinag. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutang, ang mahal mo ay malagak sa balon ng mga patay upang doon ay maagnas. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y magdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Bawat saserdote ay nakatayong naglilingkod araw-araw at naghahandog ng iyon at iyon ding mga hain. Subalit hindi makapapawi ng kasalanan ang mga haing iyon. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog dahil sa mga kasalanan at iyo'y sapat na. Pagkatapos, lumuklok siya sa kanan ng Diyos at naghihintay siya roon hanggang sa lubusang pasukuin sa kanya ng Diyos ang kanyang mga kaaway. Sa makatwid, sa pamamagitan ng isa lamang paghahandog, ay kanyang pinapaging banal magpakailanman ang mga nilinis niya, sapagkat ipinatawad na ang mga kasalanan. Hindi na kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa mga araw na iyon, pagkatapos ng mga napakalaking kapighatian, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin, at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. At makikita ang anak ng tao na nasa alapaap, dumarating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na panig ng daigdig, at titipunin nila ang mga hinirang ng Diyos mula sa lahat ng dako. Unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Kapag sumisipot na ang mga dahon sa sanga nito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayun din naman kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga bagay na ito, malalaman ninyong malapit na ang panahon ng pagparito niya. Nagsisimula na. Tandaan ninyo, magaganap ang mga bagay na ito bago mamatay ang mga taong nabubuhay sa ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi makakabula. Ngunit walang nakakaalam ng araw o oras ng pagsapit niyon, kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man. Ang Ama lamang ang nakakaalam nito.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Tayo po'y magsiupo at makinig sa homilya. Magandang hapon po sa inyong lahat. Gandang hapon ho. Antok na kayo. Yan, o malungkot. Yan, gandang hapon, Menard at Hasmin. Sa Ebanghelyo natin ngayon, dahil tayo ngayon ay sinabi nga na nasa ika-33 linggo sa karaniwang panahon, anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, malapit nang matapos ang tinatawag na karaniwang panahon. Sa kabilang linggo na darating, matatapos ang tinatawag na karaniwang panahon sa 34th Sunday. Ang 34th Sunday will always be the feast day of Christ the King. Pagkatapos nun, papasok na tayo sa Advent season. Kaya yung mga pagbasa simula ngayon hanggang sa kabilang linggo ay patungkol sa gunaw ng mundo. Patungkol sa pagdating ng paghahari ng Diyos. Pero kahit sinasabi ang tungkol sa pagdating ng paghuhukom at kaharian ng Diyos, laging nagsasalita si Jesus ng iisang bagay. Una, ang tungkol sa paghahanda. At kasama ng paghahandang ito ay ang pag-asa na tayo ay maliligtas. Hope for everyone. Sapagkat ginugusto ng Diyos na tayo maligtas. That's why God is reminding us na pwedeng dumating ang paghuhukom. Sabi nga dito sa Ebanghelyo, hindi natin alam kung kailan. Kaya binibigyan tayo ng Diyos ng pag-asa na may time pa tayo para maging mabuti pag dumating ito. Because it is our hope na makapagliligtas sa atin. Ngayong hapong ito kasama natin si Menard at si Hasmin. And yung ginagawa din nila dito sa altar, yung kanilang ipinapakita sa inyo na narito sila sa altar, it's also a definition of hope. Pag-asa din ito. Bakit? Kasi pag-asa, dahil sa kanila, sila ang nagiging pag-asa. Pag-asa ng Menard and Hasmin, kayo'y pag-asa. Hindi dahil kayo may bagyo, kundi dahil kayo'y pag-asa, unang-una, pag-asa ng pagmamahal. Anong ibig sabihin nun? Kasi pinapatunayan nyo sa amin na merong tunay na pagmamahal. You are giving definition to love. You are the hope of love. Kaya naandyan kayo kasi mahal nyo ang isa't isa. Di nga? Tama, Mahal nyo nga ang isa't isa, Yan. Sapagkat sa pamamagitan nyo, pwedeng makita ang tunay na pag-ibig. Para lang yung isang piece of artwork. Parehas kayong mahilig sa artwork, very artistic. Nabasa ko nga dito, parehas kayong artistic. Di ba sa isang artwork, for you to be able na ma-appreciate ang isang artwork, you have to go to the details. The details make it more na pwede mo siyang makitang maganda. Pwede mong makita ang isang artwork, napakaganda. Pero kapag nakita mo na yung mga details na nilalaman nito, mas lalo itong gumaganda. And yung katunayan ng love, mas lalong gumaganda kasi pinapatunayan ninyo. You are the details of love because you are showing us what true love is. Kaya napakahalaga ng ginagawa ninyo. You become the hope for love. Kasi ang ibang mga tao minsan ngayon, hindi na nila alam kung ano ang true love. Kaya nga minsan sinasabi nila siya, magsama na lang tayo. Basta lang naman yan ganyan lang naman. Pero kayo nagpapakasal because you are telling them, ito ang tama. Ito ang kailangan.
at ito kung paano nagkakaroon ng forever sa love. Kaya, Maynard and Hasmin, kung kayo ang hope ng love, you always have to show that. Lagi nyo dapat ipakita. Bilang mag-asawa, lagi nyong ipakita na tunay ang pagmamahalan nyo. Kaya nga, ang dami nyong dinaanang interview at mga process to show na mahal nyo talaga ang isa't isa. Sa kaya kayo ang hope ng love. Pangalawa, kay hope din kasi kayo ang hope ng simbahan. Because you become the model para sa simbahan ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Na kayong dalawa bilang mag-asawa ay pinapatunayan nyo, gusto nyong tularan ang ginagawa ni Jesus na pagmamahal. Sapagkat ang mga ikinakasal sa simbahan, ang kanila dapat natutularan, ang kanila dapat na nagiging tuon o pansin ay kung paano magmahal ang Diyos. Kaya kinakailangan ang pagmamahal nyo sa isa't isa dapat katulad ng pagmamahal ng Diyos. Kaya kung ang Diyos kapag nagmamahal ay tunay, dapat ang pagmamahalan nyo ay tunay. Kung ang Diyos kapag nagmamahal ay tapat, dapat ang pagmamahalan nyo ay tapat din. Huwag kayong tutulad kay Lino at kay Yam. Ano? Yan. Nanonood kayo nun, ano? Na magiging tapat. Na kahit anong mangyari, kahit na malayo ang isa't isa, dahil nabasa ko nga dito, nag-abroad ka, Hasmin, di ba? Ay maging tapat pa rin kayo sa isa't isa. You become faithful to each other. Tingnan nyo yung salitang tapat. Baliktarin niyo yan, tapos basahin nyo. Kapag binasa nyo yan, ang basa nyo, tapat pa din. Yung salitang tapat, baliktarin mo man yan, tapat pa rin ang basa. Bakit? Kasi ganyan ang pagmamahal. Ano mang mangyarit pagsubok na dumating, you will always fight for love. You will always go for love. And you will always go to the someone you truly love. Ganyan ang Diyos sa atin. At ganyan din dapat kayo. Because you are the hope of the church to show us what true love is. Kaya, Maynard at Hasmin, you are the hope for this church. Kaya sana, huwag niyong bibiguin ang simbahan. Sana, huwag niyo din bibiguin ang mga tao na nangangailangan ng hope na ito para makita ang tunay. Ang tunay na pag-ibig, ang pag-ibig na katulad ng pag-ibig ni Kristo. Hasmin, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib mo si Maynard na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo. Maynard, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib mo si Hasmin na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. Nakahanda ba kayong dalawa na gumanap sa inyong pananagutan sa simbahan at sa bayan na inyong aarugain ng mga supling na ipagkakaloob sa inyo ng poong may kapal upang sila'y inyong palakihin bilang mabubuting mamayan ng Kristiyano? Opo, Padre. Opo, Father. Hasmin, sa harap ng Diyos at ng kanyang sambayanan, tinitipan kita maging aking may bahay sa hirap at ginawa, sa dusa at ligaya. Ikaw lamang ang aking ibigin at itatanging karugtong ng buhay ngayon at kailanman. Maynard, sa harap ng Diyos at ng kanyang sambayanan, tinitipan kita maging aking asawa sa hirap at ginhawa, sa dusa at ligaya. Ikaw lamang ang aking iibigin at itatanging karuktong ng buhay ngayon at kailanman. Bilang tagapagpatunay ng simbahan, pinagtitibig ko at binabasbasan ng pagkatalim puso na inyong pinagtipan sa ngalan ng Ama at ng Anak
at ng Espiritu Santo. Amen. Asmin, kailanman ay hindi kita pagtataksilan. Isuot mo at pagkaingatan ang singsing na ito, siyang tanda ng aking pag-ibig at katapatan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maynard, kailanman ay hindi kita pagtataksilan. Suot mo at pagkaingatan ang singsing na ito na siyang tanda ng aking pag-ibig at katapatan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Asmin, kailanman ay hindi kita pababayaan. Nilalagak ko sa iyo ang mga aras na ito na siyang tanda ng aking pagpapahalaga at pagkalinga sa kapakanan mo at sa ating magiging mga anak. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maynard, tinatanggap ko ito at nangangako ako magiging iyong katuwang sa wastong pagkamit at pangangasiwa ng ating kabuhayan. Mahal, pangako sa iyo, hindi magbabago. Ikaw lang ang ibigin ko. Kahit ikaw ay lumayo at masaktan ako, asahan na di maglalaho. Ang pag-ibig ko'y alay sa'yo lamang. Kung kaya giliw dapat mong malaman. Minsan lang kitang ibigin, minsan lang kitang mamahalin. Ang pagmamahal sa'yo'y wala hangganan, dahil lang minsan ay magpakailanman. Minsan lang kitang ibigin, minsan lang kitang mamahalin. Ang pagmamahal sa'yo'y wala hangganan, dahil lang minsan ay magpakailanman. Dahil lang minsan ay Mabuti pa ang unan mo kasama paggabi. Mabuti pa ang kumot mo kasiping sa tabi. Sa pag-uwi mo, sila ang iyong kasama. At sa pagtulog, wala nang iba. Yan ba na may pagsisilosan ko pa? Kung maaari lang naman, ako na lamang sana ang maaari mong gawin na kumutatunan mo.
ngiti sa iyong pisngi, at sa tuwing kausap kay laging nakangiti. Sa pag-uwi ko, yan ang naaalala, at sa pagtulog, wala nang iba. Yan ba na may malilimutan ko pa? Kung maaari lang naman, ako na lamang sana ang maaari mong gawin na kumutatunan mo. Pangarap kita, kahit papano pa kita isipin. Pangarap kita, dinggin mo sana ang aking awitin. Pangarap kita, gawin mo sana akong pangarap mo rin. Yan ba na may malilimutan ko pa? Kung maaari lang naman, ako na lamang sana ang maaari mong gawin na kumutatunan mo. Pangarap kita, kahit papano pa kita isipin. Pangarap kita, dinggin mo sana ang aking awitin. Pangarap kita, gawin mo sana akong pangarap mo rin. Mabuti pa ang baso may tikim ng iyong halik. Naiinggit ang labi kong laging nananabing sa aking pag-isip. Yan ang naaalala tuwing umaga, wala nang iba. Yan ba na may maiiwasan ko pa? Kung maaari lang naman, ako na lamang sana ang maaari mong gawin na kumutatunan mo. Kung maaari lang naman, ikaw na lamang sana ang maaari kong gawin na kumutatunan mo. Mga kaibigan, ang ating pong pinakahihintay, ang ating pong newlywed Maynard and Jasmine. Ikaw at ako, pinagtagpo, nag-usap na ating puso, nagkasumbong, magsamahan ang buhay. Nagsumpa sa may kapal, walang iwanan, pag-init mo taglan, haharapin bawat ubos na nataan. Sana'y di magmaliw ang pagtingin, kailangan sabihin, kahirap rin sa mundong walang katiyakan. Sabay natin gawin kahapon mo, bukas
dalawa'y may kanya-kanya sa isa't isa. Tayo ba'y sumasabay? Bawat hangad kayang haramin, sa pangambay di paalisin. Basta't ikaw, ako tayo, magpapalawin. Kung minsan ay di ko napabanggit, pag-ibig mo'y di masukat ng anumang labing at lumaka. Maling ako'y ika'y saktan. Gusto mo ba'y handa magpatawad? Di ko alam ang gagawin kung mawala ka. Buhay ko'y may kahulugan tuwing ako'y iyong hagkan. Umabot man sa ating huling hantungan, hapit puso kitang hahayaan. Ngayon at kailanman, ikaw at ako.
Ikaw na aming amang nasa langit, na nakaupo sa trono sa kalangitan, nakatunghay sa amin sa lahat ng sandali. Marami pong salamat, dakilang Diyos, sa masaya at magandang pagkakataon. Iyo pong niloob na kami ay magkatipon upang makigalak, makisaya sa dalawang pusong ito na pinatumanggap ng banal ng matrimonyo ng kasal na si Maynard at Jasmine. Dahil po dito Diyos, kami po ay dumadalangin patungkol sa kanila na pagkalooban po sila ng maligayang pagsasama. Maraming taon ng pagsasama at maging matagumpay, maging ang kanilang buhay na harapin. O Diyos ng kapangyarihan, alayin mo rin po sila sa lahat ng uri ng tukso na maaaring maging dahilan upang makapaghiwalay sa pagmamahalan ng dalawang ito. Dahil po dito, Panginoon, basbasan po sila, pagpalain po sila, at hayaan ang kanilang pamumuhay ay maging ganap na matagumpay. Hallelujah! Purihin ka, O Diyos. Dalangin din po namin sa mga sandaling ito, maging ang bawat bahagi po ng mga pagkain na sa hapong ito, tatanggapin po ng aming mga katawan. O Diyos, sila po na naghanda nito, ipagpalain po ng higit, at gayon din po naman ang bawat katawan tatanggap, hayaan po ng bawat pagkain na sapag na aming pagsasaluhan. Ito po ay magdulot ng kabusugan sa aming katawan lupa at magbigay ng kalakasan upang magamit o Diyos sa bahagi ng aming mga gawang paglilingkod po sa iyo. Purihin ka, sambahin ka, at ang lahat pong ito ay hinihingi namin na ang mayamang basbas mo po ay igawan sa bawat pagkain namin tatanggapin. Pagpalain po kami lahat. Hayaan o Diyos na habang magpapatuloy pa ang selebrasyong ito, panatili po namin maranasan ang kagalakan na sa iyo lang po nagmumula. Ang lahat pong ito, Ama, ay aming panalangin sa iyo sa makapangyarihang pangalan ko ni Jesus. Amen. Amen. Salamat sa Panginoon. Amen. God bless you. Kung ika'y magiging akin, di ka na muling luluha pa. Pag akong ikalolokohin, ng puso kong nagmamahal.
Makuhang mahiwagang garter. Siyempre, ganyan pa rin habang nakuha. Okay. Lumuhod ka, luhod. Bawal silipin. Hindi silipin. Ipinasok na talaga niya ang ulo niya. Okay, 1, 2, 3, go! Ano ba lang walang gusto sumunod? Hinayaan yung tumata, parang ibon. Dahil sa'yo nakatapat, kunin mo na yan. 1, 2, 3, go! Yes, diba? Hindi niya hinayaang tumata. Anong pangalan mo? Ezekiel po. Si Kelgo pala. Sige, dito ka. And si ating bridesmaid. Maid of honor. Sige. Ano pangalan mo, ganda? Mavi po. Mavi. Okay, hindi nga. Okay. Itaas ang kanang kamay ni girl. Itaas ang kanang kamay ni girl. Ano yung kabilang side? Kanang kamay ni girl. And then, ano yung kabilang side? Yan. Hindi, kanan. Yan. Kanan. Sorry pala, akong mali. Actually, akong mali. Okay, basta ganyan na lang. O, itaas ang kanang kamay ni girl. Ipatong sa balikan ni boy. O, yan. Pagkapatong, kaliwang kamay ni boy, ihawak sa bewang ni girl. O, yan lang. O, sunod, tinginan, magtinginan, tingin ang sweet, hindi may galit. Okay, tinginan, mag-usap ng konti, ilapat ang pisngi ni boy sa pisngi ni girl. Tata pa yan, kuya! Oh. For 10,000 pesos. For 10,000 pesos po. Ilapat lang ang pisngi ni boy at pisngi ni girl. Oh. Okay na. Chill na yan. Oh, makalang sa photographer. Okay na po. Thank you. Magandang hapon po muna sa inyong lahat. At ako po'y nagpapasalamat sa lahat na nakidalo dito sa kasal ng aking anak na si Maynard at si Asmin. Nagpapasalamat po ako sa lahat sa inyo sa nakilahok sa amin ito. Ang masasabi ko lang po sa mag-asawa ay dapat po naman, ay kung may kaunti mang alitan, ay magkasunodin agad sila at ayaw ko po ng pahahabain pa. At ang ayaw ko po ay yung may masamaan loob, aalis ang bawat isa. Hindi naman natin kung masasabi kung anong kahihinat nga ng pagbalik. Ay gusto ko po bago umalik, ay di sila magkasundo na. At kung masama kung ang loob ng bawat isa, huwag munang aalis. At yun po matagal ko na sinasabi sa kanila. Yun lang po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa lahat ng mga dumalaw dito sa kasalan na ito, mga inanak na si Maynard at mga ating Asmin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Tanong ko lang po sa inyo, kayo po ba ay nangabusog? Mabuti naman. Salamat po sa Panginoon sapagkat tayo pinagbigyan ang pagkataon ng araw na ito na hindi biglang umulan dahil kanina po ay masama na ang panahon. Salamat po ang aking masasabi sa inyo lahat. Para po sa kanilang dalawang mag-asawa, yung po sinabi ng aking asawa, yun na rin po ang sa aking big-big, kaya hindi ka na po bibigkasin sa hapon ito. Salamat po sa inyo lahat. Sabi ko lang, sa inyong mag-asawa, mahalan kayo at iwasan ang araw. Sa akin naman gano'n na rin. Tuwing pasensya,
paano sa naulitan. Kailangan mag-baby na. Congrats sa inyong dalawa. Sa inyong pagsasama, gawin yung center si God sa inyong pagsasama sapagkat napakahalaga. Gano'n man kayo ka-busy sa isa't isa, lang pareho kayo may work, pero bigyan nyo ng oras sa inyong schedule yung pananalangin sapagkat napakahalaga ng pananalangin. At sabi nga, sa pagsasama, hindi lahat ay matamis, meron din pait. Kung gaano kalawak yung langit, mas malawak ang langit kaysa lupa. So lahat ng problema, ibig sabihin doon, may solusyon. Lahat ng bagay ay napapag-usapan at ang problema ay mas malakas kayo kaysa sa problema. Kaya fight lang kayo pat ng pag-ibig ay manatili sa inyo dalawa. Isang karangalan sa akin na maging isa sa ninang na inyong pinili. Ang aking may papayo sa iyo, Maynard at Jazz, mahalin niyo ang isa't isa at alalahanin ang pagbibigay at pagtanggap sa buhay mag-asawa. Harapin ninyong magkatuwang ang bawat pagsubok at pagsaluhan niyo ang saya ng buhay mag-asawa. Kung may problema kayo, gusto niyong magpatulong sa akin, sabihin niyo lang. Hindi naman ako ninang na nakasulat lang sa imbitasyon. Ang mga ninang at ninang ninyo ay tatayo bilang pangalawang magulang. Kaya huwag kayong mag-atubiling magsabi sa kanila sa oras sa pangungulangin. Ang aking panalangin na sa darating na mga taon, ang pag-ibig na nagbuklod sa inyong dalawa ay yumabong sa bawat araw. Congratulations, Maynard, and best wishes, Jess. Kanina pagkatapos ng kasal, may pinirmahan kayo, di ba? Ano yun? Kontrata. Imanagin natin, ha? Hindi siya marriage contract, hindi siya contract. Sentensya siya. Life sentence. Okay? So dahil hindi na kayo pwedeng tumanggi ngayon sa isa't isa, huli na. So tandaan nyo na lang yung mga, ang ibibiling ko lang sa inyo yung mga pwede nyong pag-awayan. Para pag dumating doon, alam nyo na kung gagawin. Una, pera. Pinag-aawayan nyo na mag-asawa, di ba? Ang tandaan nyo lang, pag ang ugat ng problema ay pera, malamang sa hindi, pera din ang solusyon. So hanapin nyo yun, ha? Hindi pwedeng nag-aaway kayo sa pera, hiwalayan ang resulta. Walang ganon. Then second, yung mga magulang nyo, no? I presume tinanggap kayo magkabilaan, no? Tayo pong mga magulang, wag po natin tignan nabawasan tayo ng isa. Nadagdagan tayo ng isa. Sa ngayon, magkakaanak pa po sila, di ba? Sa buhay nyo, Maynard, nagpakasal kayo, tandaan mo, hindi katulong ang kinuha mo kanina. Okay? Hindi achay. Di ba? Kabiyak ng dibdib yan. Siya ang magdadala ng inyong mga supling. So, ting magkikita kayo, manggagaling ka sa opisina, o basta nagkita kayo, ang hahanapin mo yung pag-uusapan nyo, hindi pag-aawayan. Okay? Ulit, ang hahanapin mo, pag-uusapan, hindi pag-aawayan. Kasi darating ka sa bahay, gutom ka. Gusto mo yung luto na yung paborito mong pagkain, yun yung nihanda. Eh galing din sa trabaho si Hasmin, na malengke pa yan. Tapos pagdating doon, sasabihin mo, ano ba itong niluto mo? Sinigang o adobo? Eh mag-aaway kayo. Diba? Ang tignan mo, yung effort niya na ibigay sa'yo yung alam niyang makaliligaya sa'yo. Kasi ang pinakasalan din niya, hindi naman driver, asawa din. Okay? Now sa pera, pag binigay mo na Maynard kay Hasmin, huwag mo siyang rekwentahan. Ha? Ang pinakahuling bagay sana, na pag-aawayan nyo, eh, pag nakita mo nag-abot siya sa magulang niya, o kaya ikaw naman baliktad din, no? Sasabihin, grabe naman itong makapag-abot sa magulang, eh, paano kaya yung mga bata? Huwag ganon. After more than 20 years, nagpakasal kayo ni Hasmin, no? Pero hindi mo siya nakita nung dinala ng nanay niya sa sinapupunan, 9 months yun. Diba? Pinag-aral, hindi tinutulugan pag may sakit. Tapos pagka inabutan niya, magtatampo ka pa. Hindi dapat gano'n. Hindi dapat gano'n. Pag nagkaanak kayo, maintindihan niyo yan. No? Pero, mas mabuti nga yung nakikita mo pa na, tanungin mo na, uy, nagabot ka ba? Diba? So, pera yun ha, huwag yung pag-aawayan. Then, sa mga magulang po, suportahan natin ang desisyon nung dalawa. Kasi po, pag meron kayong bagay na pagdidesisyonan, no?
magpakumbaba yung isa. Pero kung magpapakumbaba ka, huwag kang maniningin later on. Ang mga example na nakikita ko kasi si Hasmin, taga Bulacan. Ikaw, Menard, taga rito ka sa Batangas, di ba? Magpapasko, bagong taon. Magtatanungan kayo eh. Saan tayo sa Pasko sa bagong taon? Pag pinagbigyan mo si Hasmin na uuwi kayo ng Bulacan, huwag kang magdadabog. Kasi mula Batangas hanggang Manila, madali ang biyahe. Pero mula Balintawak hanggang Bulacan, mahirap. Kung pinagbigyan mo siya, ito, doon muna. Kasi pagdating doon, magdadabog ka din sa kanila eh. Huwag na lang kayo umuwi, di ba? Eh yun eh, kung dalawa pa lang kayo, paano kung may bata? And then, you have to mature enough. You have to mature enough. Kasi, hindi na pwede yung pag nag-decision ka, ikaw lang. Dalawa kayo ni Hasmin dyan. Pag may anak na kayo, yung mga bata i-consider nyo. Ang mga bata, hindi sila ang nagdi-desisyon, pero sila ang tatamaan ng desisyon. Diba? Pagka biglang napaaway ka doon sa boss mo, ayoko na, alis na ako. Gugutumin ang pamilya mo. Hindi, walang masama sa may prinsipyo, pero pag gugutumin yung pamilya mo, magparaya ka lang ng konti. Palampasin mo lang, no? Kalokohan yung, bigla ka na lang aalis, tapos 2 buwan na gutom na yung pamilya mo. Diba? And then lastly, pagka meron kayong hindi pinagkasundoan the whole day, ha? Just make sure, bago kayo matulog, nag-uusap kayo. 2 bagay yon. Una, pag hindi kayo nagkasundo bago kayo matulog, yun din ang magigisingan nyo kinabukasan. No? And hoping hindi mangyari, no? Hoping hindi mangyari, na baka pag natulog kayo, isa sa inyo hindi na magising. Walang katapusang pagluha yan. Diba? Iisipin mo, babalikan mo, nag-away kayo sa isang bagay na walang alaga. Diba? So, sabi kanina ni Father, magsasama kayo sa hirap at ginhawa, dusa at saya, di ba? Tandaan niyo yan, ha? Kasi kanina nung sumagot kayo, tinanong kayo, kumbaga, in essence, nung tinanong kayo, ang sabi niyo, I do. Remember, ha? Sinabi niyo, I do. Hindi ko naman narinig kanina na sinabi niyo, do I? Di ba? Magkaiba yun. I do. So, andyan na tayo. Pangatawanan niyo yan, raise God-fearing kids, and makakalagpas kayo lahat sa tukso, sa pagsubok. Aabot kayo dyan. Again, congratulations. Unang-una gusto ko magpasalamat sa ating amang lumikha dahil may mga ganitong pagkakataon na nagkakabuklod-buklod tayo. Ikalawa, sa aking mga magulang at magulang Yasmin at ang aming pamilya na full support sa aming mga desisyon. At katulad nito na matagal din namin pinaghandaan, andyan lang sila palagi sa aming tabi. Ikalawa, sa mga ninong at ninang, mga nandito pa, maraming salamat po dahil pinanganlakan niyo ang aming paanyaya na maging parte kayo ng aming pag-iisang dibdib. At sumunod, hindi ko na kailangan isa-isahin yung mga naging sponsor sa likod ng event na to. Gusto ko magpasalamat sa lahat ng sa likod namin na gumagabay hanggang sa maging successful itong kasalan. At maraming po salamat sa lahat ng mga dumalo. Thank you. Ayun, nasabi na niya lahat. Nagpapasalamat lang ako sa mga dumating na malalayo. Kahit malalayo talaga mga nagsipunta. Ayun, sa mga ninang namin, sa mga payo nyo, ninang, sa mga magulang namin. Thank you so much. Kung tayo ay matanda na, sana'y di tayo magbago. Kailanman, nasaan may ito ang pangarap ko. Makuha mo pa kaya ako'y hagkan at yakapin. Hanggang pagtanda natin, nagtatanong lang sa'yo, ako pa kaya'y ibigin mo? Kung maputi